Rules sa ating debate. Una, sagutin muna ang categorical bago magpaliwanag at kung wala sa categorical ay sumagot ng both or none of the above. May paliwanag na 20 seconds. Pero kung hindi talaga masagot ang tanong ay magsasabi ng pass or next question. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Kalawa, kung walang categorical ang tanong ay sagutin mo ito ng direkta based sa kanyang itinatanong. May 20 sec na paliwanag uli. At kung hindi ito kayo sagutin ay magsasabi ng pass or next question. Wala ka nang mapapaliwanag pa. Pangatlo, patapusin muna ang tanong bago mag-objection. Pang-apat, tig isang objection lang at counter-objection. Panglima, bawal mag-objection sa oras ng presentation. Pang-anim, kung nagkamali ng objection ito ay wawarningan ng moderator. So mag-warning ako, no? Number 7, sa unang round ay doon lamang magtatanong sa inlatag at pagdating sa rebuttal, yun lang, naging malabo, di mabasa. At kahit ano ay maaari nang itanong basta na hindi na aayon sa paksa. Number 8, kung ikaw at nagpahayag at wala pa ay hindi mabasa 'yon. Kung ikaw ay pangwalo, kung ikaw ay nagpahayag at sumagot ng walang kinalaman sa paksa ay maaari itong itanong sa iyo. Pang-siyam, bawal mag-adom at side comment. So bawal tayo mag-adom guys, no? Pang-sampu, kung may nalabag sa alinmang tuntunin, ang moderator ang magpapataw ng kaukulang aksyon. So ready na ba lahat ng debaters? So Mr. Affirmative, magsisimula lang yung oras pag ikaw ay nagsasalita na sa unang pahayag mo. Magpapakilala muna ata, bro. Sige po. So, si Brother Nomina, ay ikaw nang pakapakilala sa sarili mo, bro. Magandang gabi po sa lahat ng mga kaibigan natin, kapwa Katoliko at mga hindi Katoliko. Ako po ang inyong brother na si Nomina Sacra at tumitindig po ako ngayong gabi sa paksa o proposisyon na ang Iglesia Katolika ang nag-compile at nag-canonize ng Biblia. Maraming salamat po. Okay, sa negative side. Hello, magandang gabi sa lahat, no? At salamat sa platform ni Jurista na sa pagkakataong ito ay maihayag natin yung ating side. So nasa negative ako kung saan si Nomina Sacra yung affirmative. So salamat at maya-maya po ay mapakinggan niyo po ang aking presentation hanggang sa conclusion. Salamat. Okay. Tapos na po magpakilala ang ating mga dalawang debatidor. Kapag ikaw ay nagsalita na affirmative side, magsisimula din ng oras mo. Good evening, everyone. I am Nomina Sacra, a lowly servant in the Catholic faith, and I stand affirmative to the proposition that the Catholic Church compiled and canonized the Bible. The complete and close canon of the Bible we have today, particularly the 27 books of the New Testament, which is being utilized by Christians and non-Christians, including the Jehovah's Witnesses, was compiled, settled, and authorized or canonized by the Catholic Church. Consequently, anyone who accepts this, especially the 27-book New Testament, as inspired Word of God, relies directly on the historical authority and discernment of the early Catholic Church. My argument for today is based on the following premises. First, a collection of inspired books does not become a canon simply because the books exist. An authoritative body must identify which books are scriptures and which are not. Number two, the Catholic Church was the body that historically identified, preserved, and officially canonized the books of the scripture. And conclusion, therefore, the Catholic Church compiled and canonized the Bible. But before presenting the core arguments, we must establish a strict boundary for the debate to ensure that we do not wander into irrelevant theological arguments. In short, ano nga ba ang mga dapat pag-usapan at hindi pag-uusapan sa debateng ito?
We are not here to debate the content or interpretation of the specific doctrines inside the Bible, gaya na lamang ng Trinity, hell, divinity of Christ, etc. We are also not here to debate whether the Bible is inspired by God, for we both affirm this. What is being discussed today is this. The sole unyielding barrier of this presentation is the historical claim that the Catholic Church compiled and canonized the Bible, and to examine the mechanism God used to identify and bind those inspired books into one single volume. Basic lamang po ang ating line of arguments to support our claims. Number 1, the Bible did not fall from heaven as a bound book. It was the rigorous work of the Catholic Church that culminated in the successful compilation, canonization, and introduction of the Bible as the Word of God. For example, who determined the book of Matthew to be the book of Matthew? Number 2, early Christians relied on the apostolic teachings, sacred tradition, and other individual writings of the apostles. Before there was a complete New Testament, over 300 years po, walang kompletong tapos na Biblia ang mga Kristiyano na nakompile. Number 3, there was a serious disagreement about the canon among Christians before. Some doubted Hebrews, James, Revelations, etc. Some accepted books that are not part of the canon, such as the Shepherd of Hermas, Epistle of Barnabas, and the Didache. Number 4, the Catholic Church issued the first set of the complete canon, while the Jews, yung mga Hudyo, have also disagreement about their own close canon na wala naman, such as the House of Shammai and the House of Hillel, yung mga Pariseo, yung mga Samaritano, yung mga Essenes, magkakaiba sila ng canon, no? Number 5, even Protestant scholars such as Dr. D.A. Carson, Muslim friends, and skeptics such as Dr. Bart Ehrman admit that the early Catholic Church determined and canonized the Bible we have today. Number 6 point, Church Fathers and Catholic saints such as Jerome, Athanasius, and Augustine testify to the historical truth in their writings. And number 7, even the Jehovah's Witnesses depend on the Catholic canon historically, and by accepting the 27 books of the New Testament without proof of it inside the Bible, such as a verse that shows a table of contents of the Bible. After the apostolic age and era of disputes, brothers and sisters, the following historical timeline should be taken seriously. In 385 AD, at the Council of Rome, the Church under the authority and leadership of Pope Damasus I formally decreed a list of books for the entire Bible, with 73 books and 46 books from the Old Testament and 27 from the New Testament. The Latin Vulgate was also commissioned, this time with Saint Jerome, who prepared it for over 30 years, replacing the Vitus Latina. Around 284 to 399 AD, this collection of books was called Biblia, or Bible, by Pope Saint Siricius. In 393 and 397 AD, at the Councils of Hippo and Carthage, they ratified the exact same list in North Africa, closing the New Testament canon. And in 1545 to 1563 AD, the Council of Trent, following the Protestant Reformation, finally dogmatically and infallibly defined the same canon, rendering it final and unchangeable. So in short, Catholic Church po ang involved sa compilation at canonization ng Bible, at wala ni isang Jehovah's Witnesses o kahit alagad ni Manalo na nandoon. Dugo at pawis ng mga Katoliko ang pinuhunan para magkaroon tayo ng Biblia ngayon. Such historical reality presents a profound theological dilemma para sa mga tumututol dito. Ano yung mga dilema nila? Number 1, if the Catholic Church was an apostate, ito yung kailangan nilang sagutin. If the Catholic Church was an apostate, corrupt organization by the 4th century, by what authority did her bishops infallibly decide which books belong to the New Testament? If they lack divine guidance, on what historical grounds do you trust that their 27-book New Testament canon is correct? Number 2 question for our opponent. If our opponent claimed that God used an alternative invisible true Christians to preserve and canonize the entire Bible by means of naturalization and guidance of the Holy Spirit, and specifically the New Testament instead of the Catholic Church, who were they? Can she name them? Can she give them their name individually or by group? What timeline? Number 3, the New World Translation, which is their official Bible, contains 66 books, rejecting the 7 deuterocanonical books, since the early Catholic Church canonized the Bible as the single unit containing 73 books at the 4th century councils.
They reject our Old Testament canon yet accept our New Testament canon. Why do they trust the 4th century Catholic Church authority regarding the New Testament but reject its authority regarding the Old Testament? She should answer those questions later on. Anticipated na rin natin yung mga magiging objections nila. Halimbawa, ang Diyos at Holy Spirit ang gumabay sa early church para piliin ang Biblia, hindi ang Catholic Church. Number 2, ginamit lang ng Diyos ang Catholic Church. Number 3, mga Hudyo ang nag-compile ng Old Testament. Katoliko raw ba sila? Number 4, hindi raw Catholic ang mga church fathers eh. Number 5, sinira at tinago raw ng Catholic Church ang mga kopya ng Biblia noon. Number 6, may internal harmony daw ang Biblia at nabanggit ang mga ibang aklat o nagkakatugma kaya alam na raw ang mga inspired kaya no need Catholic Church. Number 7, nireject daw ng ibang church fathers ang ibang books gaya ni St. Jerome, etc. So lahat po ng mga yan, kung itatanong sa atin mamaya, debunk na po yan at nakaredy na po lahat ng kasagutan natin para sa mga yan. No, gaya din sa halimbawa doon sa aklat ng mga Orthodox, etc. Kaya nga lang, 'di ba? Yung mga yan masasagot natin ng direkta. So, in conclusion po, the books existed before the canon but did not identify the canon. For centuries, Christians disputed which books belonged to the Bible. The Catholic Church and her authority identified or selected or determined which books are part of the canon and which are not. Even St. Augustine trusted the gospel because of the church wisdom and authority, and this fact stands as long as they rely on the New Testament canon. They also tacitly submit themselves to the Catholic Church and her authority. And for that, the one who compiled and canonized it is historically no other than the Catholic Church. The most feasible, the most plausible, and the most accepted claim is that the Catholic Church and canonize the entirety of the scripture. Ayan, so thank you very much po. Yan na po yung aking latag sa ngayon. Nakaready na po ako para po sa cross-examination. So, wini-wave na ni Brother Nomena ang kanyang 1 minute and 35 seconds. So, dadako na tayo sa cross-examination. So, Sis Maricel, mag-i-start ang yung 10 minutes kapag ikaw ay nag-start ng magsalita. Okay, so una kong tanong, kailan nagsimula ang pag-compile ng Biblia at canonization ng Biblia ng Catholic Church? Kailan? Okay, nagsimula po yan, no, historically, doon po sa panahon ng Council of Rome. Formally, 385 AD po siya. So, sa pangunguna po ni Saint Pope Damasus I ay nagsimulang tipunin yung mga magkakalat-kalat pa noon na mga libro. Bagamat may mga nag-claim ng compilation na nauna, finormalize na po dito sa panahong ito. Wait, time. Okay, sunod na tanong. Specific na 385 AD or 382 AD? Anong sagot mo? Okay, sige po. May mga nagsasabi po na it's 381 pa nga, 382, meron ding 385. But regardless, within that same time frame pa rin, hindi pa rin mababago po yung claim that the Catholic Church is the compiler and nag-canonize ng Bible. Yan po yung sagot ko, ma'am. Okay. Anong pangalan ng version ng Biblia na na-compile at na-canonize ng Catholic Church? Yan. Well, depende po dun sa period na yan kasi marami naman pong mga naging versions yan like yung Vitus Latina, meron po tayong yung Vulgate, meron din po yung sa Vaticanus, etc. And yung mga iba pang mga ancient na manuscript na kompleto. Yun po. So, depende po dun sa pangalan nila but regardless of the name, ma'am, it's the Catholic Church who canonized and compiled the Bible canon. Yan po yung sagot ko, ma'am. Okay, sunod na tanong. Ano yung manuscript na kumpleto na tinutukoy mo na Catholic Church ang nag-compile ng Biblia? Yung manuscript na kumpleto, ano yun? Okay po, halimbawa po ng manuscript natin dyan, yung Codex Sinaiticus, ganyan. And yung mga, hindi lang yung mga codex na kumpleto, meron din yung mga parts ng mga aklat na kinumpile nila magkakaiba, na naging part para iyon ay makompile at maging basis ng isang compiled canon ng Bible. Okay, sunod na tanong. Alin yung nauna, yung Codex Sinaiticus o yung pagpili or yung pag-canonize ni Pope Damasus noong 385 or 382? Alin ang nauna?
Well, nauna po yung yung Codex Sinaiticus, but then again, ang sinasabi ko po sa inyo, no, yung ginawa po ni Pope Damasus is the formal process of canonization. Hindi po porke na-compile na, canonize na din po siya. 'Di ba? Ang sinasabi ko lang dito is that the Catholic Church is the sole body, pero regardless of that, yung mga members po na nag-compile nung Codex Sinaiticus, mga unang Kristiyano before Pope Damasus, mga Katoliko pa rin po sila since 107 AD. Okay. So kung kayo ang nag-compile sa 73 books at saka nag-canonize, kayo rin ba ang nag-compile sa 39 na mga aklat na sa Old Testament? Yes or no? Ay, hindi po. Kasi ang aping pong basis po, yung 46 na aklat na LXX po na compiled pa lang ng mga Hudyo. But then again, sabi ko, walang close na canon yung mga Hudyo during that time kasi nagtatalo-talo yung mga Hudyo. Mayroong version yung mga Samaritans, may version yung mga tawag ito, Pariseo, yung mga Sadduceo, may version yung mga iba pa, di ba? SNS, ganon. And doon mismo sa Pariseo, nahati, meron yung Shammai, saka yung Hillel, di ba? Yan, Okay, thank you sunod po. na tanong. Sunod na tanong. So, ibig mo sabihin, sa first century, nakasarado or hindi pa na-canon yung Old Testament? Well, Yan ang tanong ko. pag Old Testament po yung pag Old Testament po yung sinasabi nyo, wala pa, hindi pa formally na naisasara yon to be included in the entire Bible na kinikilala natin ngayon. So, hindi po natin pinag-uusapan, ma'am, dito kung sino yung nag-compile ng Old Testament na book lang. Ang pinag-uusapan po natin dito kung sino po yung nag-compile ng buong Biblia na pinagsamang Old Testament at saka New Testament, Ma'am Maricel. Okay. So, tinatanggap mo na ang nag-gathered ng Old Testament ay ang bansang Israel. Yes or no? Yes po, sapagkat ayon po sa turo ng Iglesia Katolika, maging yung mga tao sa Old Testament ay part of the church. They are the imperfect church. So regardless of that, maaari kong i-argue na Katoliko din sila by principle and by essence. Yun po, ma'am. Okay. So, prior 382, wala bang Biblia? Depende po sa tinutukoy po ninyong Biblia. Can I clarify? Are you referring to the Biblia na meron tayo ngayon or doon sa mga individual books na tinatawag ding Biblia or ta-Biblia? Can I clarify that, ma'am? Pero if you don't want to clarify, sasagutin ko na lang po, mas mabilis po, mas maayos yung sagutan natin na meron na pong mga Biblia na tinatawag pero hindi ito yung konteksto ng Biblia na pinagtatalunan natin ngayon na may close canon, ma'am. Okay. So, prior 382, yung mga aklat sa first century, wala ba yung autoridad o authoritative na sabihin natin genuine yun? Well, ma'am, yung mga aklat na yon, basta nabibilang sila doon sa pinili ng Catholic Church, nung time na hindi pa sila napipili, authoritative na sila. Kaya nga lang, ang problema, yung mga Kristiyano mismo, ma'am, nagkokontra-kontrahan sila kung ano yung mga part ng Biblia. May tumatanggap ng aklat ni Shepherd of Hermas, Gospel of Barnabas, may nagre-reject din ng aklat ng Revelation, Hebrews, ganon. So, walang unified, walang compiled and canonized talaga na list noon. Okay. Sinabi mo kanina na tungkol kay Pope Siricius, Yes. tanggap mo ba na sinabi mo kanina na si Pope Siricius ang nagpangalan sa terminong Biblia? Yes or no? Yes po, ma'am. At ang context po nung pagpapangalan niya ng terminong Biblia ay yung buo na po na 73 book na collection ng mga books. Kung pupunta po tayo dun sa Greek term na ta-Biblia mamaya, magkakaproblema po tayo dyan, ma'am, kasi may mga aklat ng mangkukulam sa Biblia na tinawag din na Biblia. Next question po, ma'am. Okay. Sunod na tanong. So, tanggap nyo ba rin ba na yung Protestant ay mayroong canon ng Biblia na yung 66? Tanggap mo or hindi mo tanggap? Tanggap ko po na meron silang pseudo-canon ng Biblia. Ibig sabihin, pag pseudo-canon ng Biblia, yung kanila pong canon ay incomplete at hindi po tunay na close canon. Sapagkat yung close canon po, ayon sa paniniwala naming mga nag-compile, ay yung original na gaya ng nasa 1611 version ng KJV ng 73 books o meron yung mga Deuterocanonicals. Ma'am. Okay, sunod na tanong. So, ibig sabihin, sunod na tanong, kung wala ang Catholic Church, mayroon pa umiral pa rin ba yung canon ng Biblia na yung 66 books? Yes or no?
Unfortunately, hindi po iiral yan, ma'am, kasi wala po mga church fathers na magko-compile, wala po mga apostol na mga katoliko na magko-compile. So, technically, wala pong mangyayaring, wala pong Biblia na maipapa-introduce sa mundo kasi walang mga apostol na mga katoliko, walang mga church fathers na katoliko po, ma'am. Okay, so yung Protestant canon na 66 book, ina-affirm nyo ba yan na sa inyo yan galing yung 66 books? Yes or no? Galing po sa amin yung 66 books. Kaya nga lang ang naging problema, ma'am, kinulang. Inalis po nila yung mga kinumpile po namin noon. Kaya po, kami nalulungkot na sana ay idagdag nila ulit yung mga iba pang aklat para maging kompleto na po at masabing tunay na canon na po yung taglay po nila, ma'am. Okay, so ibig sabihin yung 73 books lang yung nakano ninyo at hindi yung 66 at yung 81 books na Utopian Bible. Tama ba? Ito po, ma'am, ang na-canonize po namin, ma'am, yung 73 books. Yung mga 66 po na nasa Protestant, galing po yun sa 73 books namin. Ngayon yung mga nasa ibang churches sa East na yung may 81, may mas marami ganyan, yung mga iba pong canon nila doon is bahagi lang po yun ng mga localized na mga scripture po nila based sa kultura po nila, ma'am. Okay, sunod na tanong. So, hindi mo ba tanggap na yung New Testament ay nakano na panahon sa apostoles ng first century? Tanggap mo ba or hindi? Ay, hindi po, ma'am. Yung definition pa lang po ng salitang canon, hindi na po mag-a-apply dyan. Sino pong apostol kaya yung nag-canonize? Kasi pag kinanonize po yun ng mga apostol, dapat po ay nagbigay sila ng table of contents doon sa mga isinulat nila. Kaso walang table of contents, ma'am eh. Yun pa lang po ay talagang proof na talagang wala silang naianong canon from the word canon itself. Okay, sunod na tanong. So, yung terminong compile, yung New Testament, tanggap mo ba na sa first century ay na-compile na itong 27 books? Yes or no? Ay yes po, ma'am, informally. Ang nag-compile po niyan, mga Katoliko din, like si Saint Athanasius, no? Yung mga contemporaries niya, ganon. So, yun po si Saint Athanasius po, santo po yan ng Katoliko, at obispo po yan ng Katoliko, no? Kasi wala pang Great Schism noon, no? And talaga namang obispo at santo namin siya. Siya po yung nagpakilala ng first initial na kompletong list ng Biblia, pero informal po yun. Yun naman po kay Saint Damasus, formal po yun. Thank you po, ma'am. Okay, i-wave ko na yung time. Okay, so tapos na po ating cross-examination sa ating affirmative side. So dadako na po tayo sa ating negative side. Pag nagsalita ka na, Miss Maricel, mag-i-start na po yung time sa iyong negative stand. Okay. So, magandang gabi sa lahat, no? So, ngayon ay matalakay namin ang topic na the Catholic Church ang nag-compile at nag-canonize ng Biblia. So, nasa negative side po ako. So, ngayon, bakit ako disagree sa kanyang stand na yung the Catholic Church yung nag-compile at nag-canonize ng Biblia? Kasi nga, ang nagdesisyon, no, ang nag-decide at yung nag-canon ng Biblia hanggang Genesis from Revelation ay walang iba ang Diyos gamit yung banal na espiritu. So ngayon, isa sa mga reference natin, ang sabi dito sa newly update the origin of the Bible na mayroon pong mga author na si F.F. Bruce, G.I. Packers, Philip Comfort at si Carl H. Henry. Dito sa page 69, ang sabi dito, period 1, the first century, ang sabi dito, the principle determining recognition of the authority of the canonical New Testament writing was established within the content of those writing themselves. So mismo yung mga sinulat ng mga apostol, sila yung mag-determine na ito ay mayroon na pong authority galing sa Diyos, hindi galing sa Papa ng Roma na binabanggit ni Sir Nomina, yung si Damasus I, no? At sabi pa dito, they are repeated exhortation for public reading of the apostolic communications. At ang sabi pa, at the close of his first letter to the Thessalonians, possibly the first book of the New Testament to be written
Paul says, I command you in the name of the Lord to read this letter to all Christians. So, ibig sabihin, ang mga sulat ng mga apostol, nung natapos nila nung ito ay naisulat, nag-circulate na ito sa first century. At mayroong mga alagad ng Diyos na kumikilala na ito ay salita ng Diyos, no? Unang Korinto 12:10. So malinaw na ang ating tawag dito, ang ating ginagamit ay yung Biblia mismo at yung mga external reference. Halimbawa, binanggit dito sa 1 Corinthians 12:10, no? Basahin natin mga kaibigan. Okay, dito sa 1 Corinthians. Sandali lang ha. 1 Corinthians 12:10. Ang sabi dito, dito, to yet another operation of powerful works, to another prophesying, to another discernment of inspired expression, to another different tongues, and another interpretation of tongues. So binamagit dito na mayroong mga alagad ng Diyos noon pa na ito ay kinikilala na ito ay inspired by God, at binabanggit rin sa Colossus 4:16, no, na ina-affirm nila na ito ay mga sulat ng mga apostol. Katunayan, ang isa sa mga pagsimula ng canonization at yung pag-compile ng Biblia ay nagsimula po ito noong 1513 BCE, no? At ito ay first part ng Biblia ay itong Torah, no? At binabanggit dito ha sa isa sa mga tawag nito yung isa sa mga theologians or yung may akda ng aklat, no, na isa ring Catholic. Ang sabi niya dito sa kay Jimmy Akin sa kanyang aklat na The Bible is a Catholic Book, ang sabi dito, the canon begins to form. Ang sabi ha, the canon begins to form. Ang sabi, scholars frequently discuss a concept known as the canon of the scripture. This is based on the Greek word canon, which means a roll or measuring rod. It came to mean an authoritative standard, and so the canon of scripture is the collection of writings that are divinely authoritative. So the Pentateuch was the first authoritative collection of books. These books tell how the people of Israel came, the core books of scripture for his people, and thus the first part of the biblical canon. So maliwanag na mayroon po itong authoritative at ito ay nakanon na sa panahon ng Israel. Kaya yung 39, no, yung 39 na mga aklat, sarado na yan sa panahon ng mga apostol at yan ay tinatanggap nila. Lucas 24:44, no? Yan po ang isang patutuon natin. Ngayon, ang isa sa mga batayan natin, no, dito, dito sa, ilang oras na yung, ilang oras na ba yung, moderator, ilang oras na ba? Natitira sa yung oras, 4 minutes and 20 seconds po, Sister Maricel. Okay, sandali lang ha. Mayroon akong babasahin na, mayroon akong babasahin na, tawag nito, reference, hindi ako wait lang. Ito pala. Wait lang. Ayan. Ito. Ito po ay Udiams, no? Ito ay Duan M. Cartujano. Ito ay sa page 3. Page 3. Binabanggit dito, basahin natin ha. Ang sabi dito, we know the Bible came from God. Ang sabi dito, Jesus quoted from the Old Testament which shown in relevance for Christian as well as for Jews. And the apostles and their followers compiled the New Testament all under the guidance of the Holy Spirit. So malinaw na panahon sa unang siglo, no, yung around tawag nito yung 1st century 98 to 100 AD ay ito ay nasarado na yung compilation at yung canon ng Biblia. It
yung part ng Biblia itong New Testament, no? At ito pong sinasabi ng ng ating reference. Ito kay Norman Geisler, A Systematic Theology, sa page 623. Ang sabi dito, the New Testament canon is complete. Ang sabi, the New Testament was written between about AD 50 and 90, no? Ang kanyang sinasabi, and all major branches of Christianity accept its 27 books as inspired and canonical. Ang sabi pa, Jesus promised a close canon by limiting teaching authority of the apostle who all died before the end of the first century. So nasarado na yung canonical ng 27 books gaya ng sinasabi ng ating reference. At ang sabi pa niya dito sa 624, ang sabi, the apostles of Christ lived and died in the first century. Consequently, the record of this full and final revelation of Christ to the apostle was complete in the first century. So malinaw ang kanyang title sa subheading, The New Testament Canon is complete. So malinaw no na talagang kompleto na ito panahon sa first century. At gaya ng binabanggit natin, no, na ito ring aklat na sumasampalataya ako ng isang katesismo na aklat, ay isa po itong may akda po ng mga pari, no? At babasahin natin kung hingan tayo ng imprimatur ay ibibigay natin. Okay, dito sa page 269, ang sabi dito sa page 269, ang Biblia na buo sa panahon ng mga apostoles ay permanenteng pamantayan ng pananampalataya. So malinaw, kung sa panahon ng mga apostol ay nabuo na ang Biblia, so mali ang claim ng ating kausap na noong 385 AD ay doon pa na canon ang Biblia. Hindi po. Kasi binabanggit naman sa sa Isaiah chapter 40 verse 8 na ang mag-preserve ng canonical at saka yung Biblia ay ang Diyos gamit yung banal na espiritu. No, ilang oras na moderator? 5 seconds na lang po. Okay. So maliwanag na ang Time's napatunayan up, natin time's up. na hindi Catholic Church ang nag-compile at nag-canonize ng Biblia. Time's up. Salamat. Okay. Thank you sa iyong magandang paliwanag, Sis Maricel. No? So, dadako naman tayo ngayon sa cross-examination para sa ating negative side. So, Brother Nomina, pag ikaw nagsalita na, mag-i-start ang iyong oras. Ayan. Ang una kong tanong sa iyo, Ma'am Maricel, is nabanggit mo kanina yung kahulugan ng canon, di ba? Ano ulit yung kahulugan ng canon, Ma'am Maricel? Okay. Standard of faith na basihan po sa ating pananampalataya. O, yan ang sagot ko. Sunod na tanong. Brother Nomina. Moderator, sorry, nawala ata ako, hindi ko narinig yung sagot ni Ma'am Maricel. Can you pause the time Pause time. Sorry, hindi na. Wait. Pause time muna. Ma'am Maricel, so parang na-disconnect po ato si Brother Nomina. So, pakiulit po daw ng inyong sagot. Okay. Ang kahulugan ng canon ay ito ay standard of faith or basihan sa ating pananampalataya na ito ay inspired galing sa Diyos. Yan ang sagot ko. Okay. Hindi niyo po ba nabanggit kanina na ang kahulugan ng canon ay rule? Parang sa ruler or standard, ganon? Na ganon yung sinabi niyo. Hindi niyo po ba nabanggit yun kanina? Yes. Yes. Kung hindi ako nagkakamali, yes, sinatanggap po na rule, no? Yan ang isa sa mga definition. At hindi yan at malinaw na hindi yan Catholic
Church ang nagkanon ng Biblia. Okay, thank you, ma'am. Ngayon, ma'am, nabanggit nyo kanina, sa panahon ng mga apostol, meron ng complete canon. Ang tanong ko, ma'am, anong rule or standard ang ginamit ng mga apostol para ma-compile at i-canonize yung Biblia? Mismo yung content. Mismo yung content ng mga sulat na halimbawa yung tawag dito yung Hebreo na mga Old Testament na kino-quotation nila, at mayroong mga sulat ng mga ibang apostol na nag-circulate sa kanilang panahon na mayroong autoridad at kinasihan ng banal na espiritu. 1 Peter 1:20. Okay. Ang tanong Yan ko ang ngayon, sagot ma'am, ko. is ganito. Since sabi nyo, parang nire-recognize ng scripture yung kapwa niya scripture. Pwede po ba kayong magbigay, ma'am, ng isang scripture sa Biblia, sa Old Testament, na nagre-recognize na ang author ng Matthew ay si Matthew? Walang verbatim. Okay, walang verbatim, pero mayroong quotation doon. Halimbawa sa Deuteronomy 6:4 ay kino-quote yan ni Jesus sa Mark 12:29, at mayroong binabanggit sa Deuteronomy na kinote rin Jesus sa Mateo 4:4 na yung salita ng Diyos ay hindi mabubuhay ang tao sa tinapay lamang, kundi sa Word of God. Okay, Yan next ang mga question. quotation ni Jesus. Time's up. Next So, question. sa Makapwid, ma'am, ang basis nyo pala is, kapag merong kinote, yun yung batayan ng canonical na scripture. Isa sa mga batayan yan. Isa sa mga batayan. Pero malawak kasi yung tawag nito, yung pagkanon ng Biblia. Sa nabanggit ko na, mismo yung banal na espiritu, yung nag-guide ng mga apostol kung alin yung nakanon, at saka yung mga sinabi ko kanina sa 1 Corinthians 12 verse 10 na mayroong mga alagad na makilala nila na ito ay authoritative galing sa Diyos sa pamagitan ng banal na espiritu. Okay, time's Yan up. ang sagot Next ko. question. Okay, ma'am. Thank you. Ngayon, ma'am, nabanggit mo, isa lang yun. Ano pa yung mga iba, ma'am, at ilan ang saradong standard sa pagpili ng canon ng Biblia? Okay. So una, yung preservation. Okay, halimbawa, ang mga apostol ay na-preserve nila yung canonization ng Old Testament at tinanggap nila, no? At ngayon, maliban sa mayroong binabanggit sa Roma verse up. 3, 1 Next and 2 question. na may next question. Okay, next question na po. Okay, so ang isa po sa pamantayan ninyo, ma'am, is na-preserve. Okay, na-preserve. Ang tanong ko sa iyo, ma'am, familiar ka ba dun sa Epistle to the Laodiceans na binabanggit sa New Testament? Yung Epistle to the Laodiceans, familiar po ba kayo doon? Okay, ito lang na pamilyar ko. Binabanggit sa Colossus 4:16, yung sulat sa Laodicea, na ito ay binabanggit sa Colossus ni Apostol Pablo, na ito ay kailangan basahin sa panahon sa kanilang congregation o sa kanilang iglesia. Yan ang nabasa ko sa Okay. So, Colossus Ibig sabihin, sorry. 4:14, Wala pala. 16. Okay na po. Next question. Okay. So, following yung sinabi po ninyo, ma'am, na preservation, lalabas po ngayon, hindi pala canonical yung sulat ng mga apostol sa mga taga-Laodiceans kasi hindi pala na-preserve hanggang ngayon. Na-preserve. Kasi kaya nga na kumpleto yung canonization kasi nga na-preserve yung 66 books na binabanggit ko sa aking presentation. Kaya nga mayroon ngayong 66 book na tinatanggap ng Catholic. Ang Catholic Church ang tumatanggap, hindi kayo yung nagkanon, kundi Okay. nakatanggap rin kayo. Time's up. Next question, Brother Nominee. So, ang tanong ko, sister, is, sabi mo na preserve. Doon sa 66 books na sinasabi mo, naka-preserve ba doon yung Epistle to the Laodiceans? Yes, ito yung yung babasahin kong talata. Ang sabi dito,
Okay. Kapag nabasa na ninyo ang liham na ito, isaayos ninyo na mabasa din ito ng kongregasyon ng Laodicea at basahin din ninyo ang liham na ipadala ko sa Laodicea. O yan ang nabanggit sa talata. Pero kung ano yung Laodicea na epistle na tinutukoy mo na ayon sa inyong doktrina, ilatag mo mamaya. Okay, time's up. Next question. Ang tanong ko, madam, is ito. So, wala tayong kopya ngayon nung mismong letter to the Laodicea na sinasabi mong na-preserve at kasama sa 66 books na yan. Hindi ko sinasabi na mayroon talagang Laodicea na aklat. Ang punto ko kanina na yung sulat ng mga apostol ay nabasa sa kongregasyon or iglesia ng Laodicea ang mga sulat ng apostol. Ibig sabihin, yung sulat nila, halimbawa sulat ni Pablo, ay na-circulate na sa 1st century. Okay, Kung ang tinutukoy mo Laodicea na apokripa, hindi, wala yan. time's up naman. so- Next question. Sabi mo, ma'am, sige, alisan na kita dyan. Doon na tayo sa Old Testament naman. Okay. Nabanggit mo kanina na sarado na yung canon ng Old Testament, no? Panahon pa lang ng mga apostol. Anong version po ng canon yung sinasabi niyong sarado na? Yun ba yung nasa Septuagint? Or yun ba yung mga version ng Essenes? Version ng Samaritans? Version ng Pharisees? Or version ng Laodiceans? Or ng Shammai or Hillel na house? Okay. Ang version na binabanggit dito ay version ng mga Hudyo na bansang Israel. Mismo ang sabi sa kanyang Catholic, the Christian Community Bible, the Catholic edition, ang sabi dito na the religious leaders of Israel receive books, selected and accredited them. O ito ay sacred books. O yung mga Hudyo na mga bansang Israel, yan ang sagot ko. Okay. Sabi mo, a version ng mga Hudyo sa bansang Israel. Yung mga binanggit ko po ba kanina na magkakaiba ang version, hindi po ba sila lahat mga Hudyo? Okay. Wala akong hindi ko pamilyar kung lahat ng mga sinasabi mo na yung mini-mention mo gay na yung Samaritan at yung mga Lehel, ang eksaktong sagot ko or sa pagkakaalam ko, yung mga Hudyo sa panahon ng Israel, ito yung nag-gathered ng Old Testament at ito ay na-compile at nakanon na sa kanilang panahon batay sa reference ng Community Bible ng gawa ng Catholic Church. O yan ang sagot ko. Okay. Ang tanong ko na next, ma'am, is, yun bang mga grupo ng Hudyo like yung Fariseo, Sadduceo, Essenes, Samaritans, nagkakasundo po ba sila sa iisang close canon na magkakapareho? Okay. Mayroong pagkakasundo, halimbawa yung Torah. Halimbawa yung Torah. Pero yung tinutukoy ko na Hudyo na nagkanon ng Biblia, halimbawa na kasangkapan ng Diyos, ay yung si Esdras, isa pong iskriba, halimbawa sa Esdras 7, chapter 7 verse 6, na tinutukoy na batid na magkokopya. So sila yung mga Hudyo na tinutukoy ko na nagkanon ng Biblia, hindi yung labas sa bansang Israel na mga naghudyo-hudyuhan. Yan ang sagot ko. Okay, last question ko po siguro, Ma'am Maricel, is ito. Lahat ba ng Hudyo tinatanggap yung Torah? Okay. Sa ngayon, hindi ko alam na lahat ng mga Hudyo kasi mayroong mga sekta ng mga Hudyo, no? Halimbawa hanggang ngayon. Pero ang malinaw na sagot ko, yung mga Hudyo na people of God, itong bansang Israel. Yan ang sagot ko. Wala akong pakialam sa ibang Hudyo. Yan ang sagot ko. Okay, time's up. So, tapos na po ating cross-examination para sa ating negative side. Dadako naman po tayo sa rebuttal ng ating affirmative side. So, pag ikaw ay nagsalita na, Brother Nomina, mag-i-start ang iyong oras. Thank you, moderator. Thank you, Ma'am Maricel, no? Well, una po, ide-debunk muna natin yung mga hindi accurate na historical claims ni Ma'am Maricel at yung paggamit niya ng mga aklat Katoliko. Mentor ko po si Mr. Dwayne Cartojano, Brother Dwayne, no? And malapit na siya maging Bible scholar, and I think na magdi-disagree siya dun sa claim ni Ma'am Maricel kasi dun sa kanyang sinulat na 2 aklat na hawak ko dito ay specifically tinutukoy niya na ang Catholic Church talaga ang nag-compile ng Biblia. Pero hindi yun yung paksa natin yung kay aklat ni Brother Dwayne. Naparaanan ko lang. Now, number 2,
yung tinutukoy ng mga referensya ni Ma'am Maricel na complete na yung canon, in what sense na they are complete? They are complete kasi, syempre, nandyan silang lahat, nasulat sila. Kumpleto silang lahat na naisulat sila dyan. Yun yung ibig sabihin ng pagiging complete nila. But the question is, are they officially compiled and canonized and bound into a single book? Hindi po. No, hindi po. No? Walang maipapakita ang katunggalin natin na talaan ng mga aklat ng Biblia, specifically, dun na lang sa 27 books of the New Testament na nasa New Testament mismo. Walang ganun, no? Patunay lamang na sa panahon nila, walang complete, no, na listahan at hindi naka-bound yung mga aklat na yan. Kaya nga umabot pa ng mahigit 300 years no? Or almost 400 years bago magkaroon ng close canon ang mga Kristiyano during that time. No, yun na nga sa Council of Rome, no, in 381 or 382, 385 AD. Basta within that time frame, no? Hindi naman kaso yan 'di ba? Pangalawa or pangatlo, dun sa sinasabi niya na Old Testament na ang Diyos daw ang nag-compile, no, sa pamamagitan ng Holy Spirit, hindi nga sila naniniwala yung Holy Spirit is a person. Paano makaka-compile 'yun? Hindi nga person yung Holy Spirit for the Jehovah's Witnesses. How can the Holy Spirit compile and gather the Bible if it's not even a person in the first place? No? And sunod pa dyan, hindi nagkakasundo yung mga Hudyo. May mga Hudyo na hindi tumatanggap ng Torah. No? Magkakaiba yung paniniwala ng conservative Judaism, Reform and Reconstructionist Judaism, secular Jews. No? Iba din yung paniniwala ng mga Saduceo, Pariseo, no? Ano pa ba dyan? Meron pa tayong mga Samaritano, no? May canon din sila na version. Meron din yung tawag dito, yung isa pa, no? Essenes, ganon. Paano mare-reconcile yan? Admitted ni Ma'am kanina na hindi niya kabisado yon and that hindi daw yun yung kanyang tinitindigan or partly lang, yung Torah lang. How about the others? No, alangan naman na magiging part of the whole lang tayo dito, ma'am, no, na Torah lang, hindi nakabilang yung iba, di ba? Kaya nga ang tinutukoy, pinag-uusapan natin dito, hindi lang Biblia ng mga Hudyo, hindi lang Biblia ng mga Kristiyano na yung New Testament lang, kundi yung entire Biblia mismo. And natural, tatanggapin namin yung 66 books bilang mga inspired books, not as a proper canon. Magkaiba po yun, no? Magkaiba din po yung recognition, magkaiba sa canonization. Bakit? Kasi sa dinami-dami ng aklat noon, sa panahon ng mga church fathers, hindi na malaman ng mga Kristiyano kung alin doon ang inspired at alin doon ang hindi inspired. Anong halimbawa ng mga inspired? Halimbawa, sa Book of Hebrews, ba't pinagtalunan yan? Napakahabang panahon bago i-accept yan. Revelation, 2 Peter, etc. Diba? Pati nga si Luther may disagreement dyan Diba? So, at meron din mga tumanggap ng mga hindi tanggap, Didache. Diba? The First Catechism. May tumanggap din ng ano yung aklat na yon? Shepherd of Hermas. May tumanggap din ng Gospel of Barnabas. So, paano mo maipapaliwanag yun? Paano natin mare-reconcile yun? Basta na lang po ba? Hindi pwedeng ganon. Kailangan mabasa natin yun sa mga standard references mamaya, madam na. Ngayon, ang isa pa is yung preservation. Kung preservation pala yung pag-uusapan, bakit wala tayo nung sinulat ni Pablo sa mga Laodiceans, di ba? Dapat meron yun bakit wala yun? Bakit hindi yun naidagdag doon sa New Testament canon na meron tayo ngayon? Kasi nawala di ba? So, pero sinong nag-determine nun? Di ba? Kung meron mang authority ngayon, sino magde-determine nun? Malamang Catholic Church din yan. At kung ano man yung naging desisyon ng Catholic Church noon, yun din ang susundin nila. No, nagkaroon na lang sila kasi ng ibang ng argument dun sa tawag dito dun sa 7 books Deuterocanonical pero hindi naman yun yung paksa. But regardless, yung mga nabanggit kasi ni Ma'am is theological opinions. Lahat naman magsasabi, kahit kami, pwede kong sabihin na ang Diyos ang nag-compile, ma'am sa pamamagitan ng Catholic Church. Pwede din kong sabihin na ang Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit na person ang nag-compile at inutusan yung mga obispo namin, gaya ni Saint Athanasius, Saint Damasus. Di ba? We do not deny that.
Hindi namin dinedenay na may involvement ang Diyos. Kaya sabi ko sa stand ko kanina, on what mechanism God use the Catholic Church in compiling the canon of the scripture of the Bible that we have today that you accept. Why do you accept the canon of the New Testament that was compiled by the Catholic Church, yet reject the Old Testament, the Old Testament one? Parang ganun, magkakaroon ka ng dilemma. And anong alternative mo na authoritative body na nag-compile ng mga aklat given na ang status ng mga Eastern churches ay mga autocephalous churches? No? Under sila ng autocephaly. So, paano magre-reconcile yun? Diba? Yung iba mas marami, etc. Sinong nag-unify nun? O dapat makapagbigay ka ng alternative na body na nagsagawa ng universal compilation and formal canonization of the Bible. And speaking, ano yung rule? Ano yung standards? Tatlong pamantayan na ginamit ng early Catholic Church sa pag-compile ng mga scripture. Number 1, apostolicity. No? Merong apostolic origin na tinetestify ng mga apostolic writers. No? Number 2, orthodoxy. No? Na itong itinuturo, walang kontrahan, itong itinuturo na aayon sa kabuuan ng turo na tinatanggap noon ng Catholic Church. And number 3, Catholicity. It's in the name, my friend. It's in the name. Catholicity or universality. Oh, yun ang mga naging basis, no? No, hindi preservation, hindi kwento lang, hindi claim lang, hindi internal etc. No? Merong strict na pamantayan na ini-apply diyan ang Catholic Church, no? Kino-confirm ng sacred tradition. No? Kaya hindi pwedeng mag-claim lang kami ng basta-basta. Bakit kami mag-claim ng ganyan kung wala namang kung may question ng ganyan in the first place? 'Di ba? So, kung i-deny natin yung involvement ni Pope Damasus, okay lang 'yun, i-deny mo lang. Atras tayo ngayon. Pupunta tayo ngayon doon sa mga nauna sa kanya like Saint Athanasius. No? Pero hindi naman Jehovah's Witness saint 'yun eh. Hindi naman yung Jehovah's Witness father or Protestant father. It's a Catholic Church father and saint ang nag-compile. It takes humility for us to accept the truth. No? Kaya nga yung INC noon, nag-concede yung isang article ng INC. Sabi niya, parang si Ciro lang yan eh. Kahit naman pagano, ginamit ng Diyos para sa kapakinabangan ng iglesia. Siguro pwede nating tanggapin yung ganyang reasoning, ma'am, no? Pero yung mga tanong na anong nauna, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Moratorian Canon, etc. These are irrelevant topics. So whatever ang nauna, whatever ang blah blah blah, may nag-compile na mga yun ng mga Kristiyano. And if it's not earlier than 107 AD, I can claim directly it's a Catholic Church. Pero if it's earlier than 107 AD, I can still claim that it's the Catholic Church. If it's earlier than the 1st century, pabalik sa panahon ni Abraham and ni Adan, I can still claim that it's the Catholic Church because according to the teaching of the Catholic Church, the Church was born, no, from the very purpose of the Father, in the bosom of the Father. So conceptually, no, sa filosofiya, of course, the Church already compiled and canonized it, not just actualized. Yun, di ba? So in all aspect, historically, metaphysically, pwede kong ipasok yan eh. Biblically, no, I can support that at may coherence po yung lahat ng claim natin. Again, sinasabi po natin, kailangan masagot ng ating kaibigan na si Ma'am Maricel yung tatlong core questions natin kanina. Ano yung tatlong core questions natin kanina? Hindi natin aabot, no? Number 1, no, paanong nalaman natin na yung Book of Matthew, mga ganon. Number 2, no, bakit walang tapos na Biblia sa panahon ng mga Kristiyano na mapuprove natin ngayon directly? And number 3, bakit hindi makapagbigay ng direct na alternative sa claim na yon? Yan lamang po sa ngayon. Okay, time's up. Thank you sa napakagandang rebuttal stand ni Uncle Nomina. So, dadako naman po tayo kay Miss Maricel. So, pag kayo nagsalita na Miss Maricel, your time will start. Okay. Yung 14 letters na tawag nito yung sulat
ni Apostol Pablo, sinong nag-affirm doon na sulat yun ni Apostol Pablo? Okay. Marami po, no? In-affirm yun ng mga apostol, no? Pero hindi lahat kasi nagkaroon din ng problema at pagtatalo. Halimbawa sa Book of Hebrew, may nagsasabi si Pablo ang nagsulat, may hindi. Pero ultimately, formally and historically, it's the Catholic Church po ang nag-affirm. Kahit yung mga apostol po, mga Katoliko, para sa amin yan eh. Next question po, ma'am. Okay. Tinatanggap mo ba na mismong si Apostol Pablo ang nag-affirm sa sulat niya? Yes or no? Ay, syempre naman po, no? In-affirm niya yung sulat niya, pero never na binanggit ni Apostol Pablo na magiging kasama sa Biblia yung sulat niya. Wala po tayong mababasa na sabi niya, my letters are also part of the scripture. Sinong nagsabing part of the scripture yung letters ni Pablo? It's the Catholic Church, ma'am. Kaya, dapat paniwalaan natin yung claim ko ngayon. No? Kasi walang Okay. patotoo si Pablo na inspired Okay. yun. Sunod na tanong. What's up? Binanggit sa 2 Timoteo 3:16, ang sabi dito, ang buong kasulatan ay mula sa Diyos. Ang tanong ko sa iyo, itong sinasabi ni Apostol Pablo, tanggap mo ba ay ito ay sa panahon niya ay mayroong autoridad na? Yes or no? Yes po, meron na pong otoridad yung Biblia. Kasi salita ng Diyos ang Biblia eh. Di ba? Pero, ang problema, wala pang na-canonize, wala pang na-compile, kaya yung mga authoritative na mga kalat-kalat na mga aklat na yan ay kinompile at kinanonize ng Catholic Church into one single authoritative book we call the Bible today. Okay. Ano ba yung kahulugan ng canon? Kahulugan po ng canon, rule, standard. Yung iba naman, sabi nila, listahan. O, yun po, ma'am. Okay. Ano ang kahulugan ng compiled? Ang kahulugan po ng compiled ay tinipon, pinut together, no, binound, ganun po, ma'am. Okay. So, tinatanggap mo na yung Old Testament ay tinipon ng mga Hudyo panahon nila sa bansang Israel. Yes or no? Yes naman po, wala tayong pagtatalunan sa mga Hudyo, sabi ko na po kanina. Kasi ang pinagtatalunan po natin, yung kompletong Biblia na meron ng New Testament. Kaya lang, kahit makinumpile yan ng mga Hudyo, magkakaproblema ka pa rin po, ma'am, kasi may mga grupo ng Hudyo, hindi sila magkakapareho ng kinumpile. So, sinong paniniwalaan natin dun, ma'am? Okay, sunod na tanong. So, hindi ba kaya ang Diyos na magdesisyon na yun ay ang salita ng Diyos? Yes or no? Kaya or hindi? Ma'am, kaya niya, ma'am. Kaya nga ipinaubaya niya yun sa kanyang iglesia. Ang Iglesia Katolika ang nag-compile at nag-declare na canonize ang Bible para sa mga tao dahil yun ang mandato ng Diyos. Whatever you bound on earth will be bound on heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosened in heaven. Okay, anong talata na kayo ang Catholic Church ang nag-compile ng Biblia? Anong talata? Okay po. Meron pong talata yan na kami ang nag-compile pero hindi po kasi isinulat yun ng Diyos sa Biblia. Isinulat po niya yon sa kakaibang bahagi naming mga Katoliko. Kaya alam na alam namin yon. Saan po niya isinulat? Mababasa po yun sa aklat ng Hebrew, dun po sa aming puso at mga isip. Kaya kung gusto niyo po matuklasan, buksan niyo po yung puso at isip po namin, ma'am. Okay, sunod na tanong. Yung mga codex ay tanggap mo ba ay na masasabi mo na na-compile yan? Yes or no? Ay yes, ma'am. At ang nag-compile niyan, ma'am, pwede mong hulaan. Mga Katoliko nag-compile niyan, mga church fathers namin. No, kapag po naipakita ko dito yung isa sa mga nag-compile ng mga codex na yan, pwede na po natin isara siguro yung laban na ito. Kasi historically, kahit pa mere Google lang ang gamitin natin, church fathers namin at santo yan, panigurado. May isang papasok dyan. Okay, sunod na tanong. Okay, anong standard reference mo na ang nag-compile ng Codex Sinaiticus ay yung Catholic Church? Okay. Meron po tayong standard reference gaya nung kay D.A. Carson na binabanggit niya na ang mga aklat ng Biblia ay kinumpile ng Catholic Church. Siyempre, aklat po ng Biblia yung Codex Sinaiticus, so we can infer from that na Catholic Church ang nag-compile ng Codex Sinaiticus. Wala naman pong ibang church na nag-compile noon bukod sa Catholic Church, ma'am. Okay, sunod na tanong. Okay. Sino ba yung specifically na nagkopya or nagcopy sa Codex Sinaiticus? Well, for specific po, ma'am, di ko maibibigay, pero I'm sure na it's Catholic monks.
Mga monghe po yan, mga scribes po yan. Hindi naman po pwedeng Hudyo yan, hindi po pwedeng Protestant yan kasi wala namang Protestante noon, hindi po pwedeng tawag dyan ibang relihiyon, pero pwede din naman nating sang-ayunan na siguro mga Aryans, yung iba Nestorians, pero kung yun yung paniniwalaan natin, siguro magkakaroon tayong dalawa ng problema. Paniwalaan na lang natin yung version ko at ng history na Catholic Church ang nag-compile, nagsulat, nag-copy, etc. Wait, may concern lang ako, moderator. Stop muna. Is that an objection po? Hindi objection, concern lang kasi yung 20 seconds hindi nagra-run. Oy. Brother Oo. Ray. Okay, pa-stop time then ulit po ng mo, Brother Nomina. Moderator's ruling, no? Paulit po ang yung tanong Miss Maricel, din ulitin din po ang sagot ni Uncle Nomina. Concern lang, moderator, kasi magne-next question na ako, pero pakisuyo lang po yung time na po. Yung 20 seconds lang po, okay. Okay, sunod na tanong. Sunod na tanong. So, yung Codex, yung Codex Sinaiticus, tinatanggap mo na yan ay Biblia, yes or no? Of course, Biblia po yan. At ang mas nakakagimbal po yan, yung pinagkuhanan pa ng Codex Sinaiticus, yun po ay Biblia na compiled din ng mga Katolikong Church Fathers. Okay. Sunod na tanong. Kung na-compiled na yung tawag dito, yung Codex Sinaiticus na kiniklaim mo na Catholic Church ang nag-compile sa Codex Sinaiticus, bakit sa 385 pa nagpormal si Damasus na yung canonical na canon ng Catholic Church? Well, kasi naman po, ma'am, wala naman po sigurong problema sa panahon na yon, no? Hindi pa nagiging issue yung formalization, hindi pa nagiging issue kung anong canon ang susundin. Yun nga lamang dahil kahit na meron naman ng ganyan na na-compile, kung meron pa rin mga nagsusulong noon ng ibang mga aklat, ito tanggapin nyo to. Kaya kumilos na ang simbahan. Nagsalita na ang simbahan na no, ito na lang, ito talaga ang tanggapin nyo. Time's up. Next question. Sunod na tanong. Yun bang kay Pope Damasus na 382 sa Council of Rome, yun ba ay universal o local? Well, ma'am, yung ano po yung tinutukoy po ninyo, yun po bang council? Kung universal Yes, po ba or paki-stop mo na yung talata kasi may clarification yung sinumina. Okay. Okay, tatanungin ulitin ko ko. kung yung sige, ma'am. Yung tanong ko, yun bang Council of Rome? Yun bang Council of Rome, universal decree or yung local decree? Yan ang tanong ko. Local lang po siya, local synod po siya, but then, hindi ibig sabihin na local synod siya ay local din yung effect ng mga decree niya. Local council siya kasi nga, hineld dun sa area na yan, geographic area na yan, pero yung mga effect, yung mga decrees niyan ay universal po ang effect. Kaya po, inaffirm po yan ng mga sumunod na mga councils. Okay, sunod na tanong. Kung 382 AD, sarado na yung canonical ng Catholic Church, no? Bakit sa Council of Trent 1546, mayroon doon pa naging tanggap yung Apocrypha sa Latin Vulgate? Bakit? Ay, matagal na pong tanggap yung mga ma'am, yung mga tawag Apocrypha na sinasabi mo or Deuterocanos, panahon pa po ni Saint Jerome yan, no? Nung bago siya mag-retire. Kaya nga lang po, inaffirm yan sa Council of Trent kasi nga merong Protestant Reformation na nagsusulong ng kamalian ulit na 66 lang. Okay, sunod na tanong. Okay, so si Jerome ba ay tanggap ba niya na yung 7 na aklat na Apocrypha ay inspired of God or hindi niya tanggap? Yes po, tanggap na po niya nung mga huling bahagi ng buhay niya. Kaya idinagdag na po niya yon sa Latin Vulgate. Nung una, hindi pa niya tanggap. Pero kalaunan, nagsisi siya. Kaya sabi niya, mali yung nagawa ko. Kailangan magpasailalim at magtiwala ako sa otoridad ng iglesia, sabi niya. Mababasa po natin yan sa kanyang letter. Kaya ang ginawa niya, idinagdag niya yung mga aklat na yun doon sa Latin Vulgate. Okay. Sunod na tanong. Okay. Yung sabi mo, tanggap mo yung kay Odiams na si Duan Cartojano, yung statement niya dito na sa panahong ng mga apostol ay na-compiled na ang Biblia. Ano ang unawa mo dito? Okay. Yung compiled ng Biblia na sinasabi po niya dyan,
is yung, kumbaga, kumpleto na yung pagsusulat ng Biblia. No, kumpleto na, may hawak na sila, kaya nga lang, hindi pa siya closed na compilation, formal compilation. Pwede naman po natin siyang tawagan ngayon para i-clarify niya yung statement niya sa aklat niya. Kung gusto niyo, ma'am, mag-request lang po kayo. Okay, sunod na tanong. So, ibig mo sabihin, yung word na compiled na nasa paksa natin ay tumutukoy din ito sa pagsusulat ng mga apostol sa kanilang mga aklat. Yes or no? Hindi po, ma'am. Iba po yung writing, composition sa compilation. Parang si Midan po, no, pinagpareho niya yung composition at compilation. Ang sinasabi po natin sa panahon ng mga apostol, lalo na panahon ni Juan, of course, nasulat na lahat yung aklat ng Biblia. Ang problema, walang close canon, walang formally defined na canon of scripture. Ganun po yung ating ibig sabihin, ma'am. Okay, so ibig sabihin, next question. So, ibig sabihin, Sige po. ang sabi dito, the apostle and their followers compiled the New Testament. Ibig sabihin, ay na-compile na ito sa panahon nila. Yes or no? Sabi po dyan, yung mga followers, meron na pong initial. Kaya nga po yung mga church fathers, meron na silang pinapakita ng mga compilation nun, pero hindi pa po final, hindi pa po, kumbaga, authoritative yung mga compilation na iyon. Yan. Kasi ang tinutukoy dyan, yung mga alagad na ng mga apostol. Yan. Thank you po. Yun, salamat po sa nagliliyab na tanungan. So, dadako naman tayo sa next part sa ating conclusion. Okay? So, Miss Maricel, if ka nagsalita, mag-i-start na yung oras. Conclusion. Okay. Conclusion na. Conclusion na o rebuttal? Rebuttal po ni Ma'am Maricel. Rebuttal pa. Rebuttal pa. Sorry. 10 minutes. Okay. So, ngayon, hindi pa rin nagbabago yung stand ko kontra sa stand ng aking kausap. Sarado na yung canonical at yung compilation ng Old Testament, no? Gaya ng ginamit ko ng reference dito, the Christian Community Bible, the Catholic Pastoral Edition, Revised Edition. Ang binabanggit sa reference, bago dito sa content, ang sabi nila, the Bible, ang sabi dito, the Bible did not fall from the heaven. The books it contains were not proclaimed from the clouds by some heavenly speakers, but rather they were patiently gathered throughout the century within the heart of Israel and the people of God. So malinaw na sa panahon ng yung kaya nga mayroong tinatawag na Septuagint, no? Septuagint na nasali noong 280 BCE dahil natapos na yung 39 books na canonical. Kaso, yung Septuagint, mayroon lang dagdag yung Apocrypha. So, yan ang nagpatunay na mayroon na talagang authoritative at yung canonical. At gaya ng sinabi ko kanina, na itong mismo si Jake, tawag nito, yung isa sa mga nagsulat sa aklat na the Bible is a Catholic book, ay ina-affirm niya na sa panahon sa Israel ay mayroon na pong mga partial, no? Halimbawa yung Torah, na doon nagsimula yung pagkanon ng Biblia, no? Yung Torah. So, at ito din ginagamit ko, yung the Christian Community Bible, Catholic Pastoral Edition, Revised Edition, na binabanggit na sa panahon ng Israel ay nakano na po yung Old Testament. So, ibig sabihin, sa panahon ng 1st century, ito yung gamit nila, no? Kino-quotation niya ni Jesus, Lucas 24:44. Yan ang ginagamit na talata. Yung Torah at saka yung Psalm at saka yung mga awit at saka yung mga propeta. Ngayon, bakit ko sinasabi na close na? Kasi ginagamit nila ito sa panahon ng yan ang ginagamit nila na standard sa panahon ng 1st century. Ngayon, yung Old Testament, yung New Testament naman, ay dagdag lang po ito, no? Para mabuo yung Holy Bible na 66 books. So ngayon, ina-upper naman ng ating kausap kanina na yun daw 66 books ay galing daw sa Catholic. So hindi po pwede na yung Roma, yung Papa ng Roma ang mag-declare na ito ay autoridad o mayroong authority.
Na para bang sabihin na kapag wala ang canon ng yung RCC, ay sabihin na nila na walang Biblia. Wala tayong magagamit ng Biblia. Katunayan, itong aklat ni Duano, dito sa kanyang sa kanyang tawag dito, sa kanyang aklat sa page tawag dito, wait lang tingnan natin yung dito sa kanyang aklat, dito. Sabi niya, ina-affirm nga niya na mayroon ang Protestant canon ito. Itong sabi niya. Wait lang saan na ba yun? Wait lang. Nawala. Binabanggit niya dito na mayroon pong Catholic Bible. Mayroon pong Catholic Bible at mayroon ding Protestant Bible. Ang sabi niya sa page 122, ang sabi niya, what is the difference between Catholic and Protestant Bible? Ang sabi niya, the term is usually used refer to the 7 books of the Old Testament are the Catholic canon but not in the Protestant canon. So maliwanag na ina-affirm sa aklat na ito na kahit ang Protestant na may canon. So ibig sabihin, hindi generally na kumbaga owner yung RCC or yung Catholic Church sa canonical ng Biblia, no? Kaya ito ang sinasabi ni Kenneth Berding, no? Ito ang sabi ni Kenneth Berding sa kanyang aklat, what the New Testament authorship really cares about, a survey of their writings, Kenneth Berding and Matt Williams. Ang sabi dito sa page 318, ang sabi dito, the church did not establish a canon of its choosing. So hindi talaga ang iglesia ang nagpipili ng canon, yung halimbawa 27 books, no, gaya ng claim ng ating kausap. Ang sabi dito, it's more proper to speak of the church recognizing the book that the Christian has always considered to be authoritative word from God. Si recognize, no? Recognize ko ibig sabihin tumatanggap lamang. Kung nakatanggap lang ang RCC ng 66 books, dapat hindi nyo angkinin na kayo yung nagkanon ng Biblia. O sasabihin ninyo, ang kanon ng ang Biblia ng Jehovah's Witnesses na New World Translation galing sa Catholic? Abahan ako, hindi po, kasi kung kukunin ninyo kung alam niyo yung content ng aming yung halimbawa yung sa New Testament, ay ipinakilala doon ang pangalan ng Diyos. Samantala ang Biblia ninyo wala namang pangalan ng Diyos. So sasabihin nyo, i-claim ninyo na ang New World Translation sa New Testament sa inyo? No? So maliwanag, no, na kung paano nakatanggap yung Catholic at nakatanggap din yung Protestant, kaming Jehovah's Witnesses, nakatanggap din kami ng canonical from apostles na binabanggit dito na kinakampihan ang aking stand sa sumasampalataya ako sa isang katekismo sa 269 na ang Biblia na buo na panahon sa mga apostoles na permanenteng pamantayan ng pananampalataya. Ang sabi pa dito sa page 268 sa same na aklat, ang sabi dito, noong simula na walang sariling aklat ang mga apostol, o wala silang sariling aklat kasi nga hindi pa sila nagsulat kasi ang aklat na ginagamit nila ay yung Old Testament. Ang sabi dito, ang gamit nila ay ang lumang tipan upang linawin ang katuparan kay Kristo at pangako ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan nila at sa kanilang pagsubaybay, nabuo ang mga aklat. Nabuo ang mga aklat ng bagong tipan na natatagpuan sa buong katotohanan tungkol kay Hesukristo. Nabuo. Paano? Baliin mo muna ito, kaibigan. Kasi galing ito kay Aurelio C. Joaquin at mayroon itong Nihil Obstat, Reverend Father Alvin Gerald P. Platon, Imprimatur Socrates B. Villegas, Archbishop of Lingayen, Dagupan.
Ubaliin mo muna ito ha. Bago mo yung reference natin, ay reference ko na kumakampi sa akin na nabuo na pala yung bagong tipan or yung Biblia sa panahon ng mga apostoles. Kaya mayroon na silang sariling aklat sa panahon ng 100 AD. So doon nasarado na yung canon. At kung si Jerome ang ginawa ay nagsalin from Hebrew, Greek to Latin, hindi ibig sabihin na kayo na yung owner ng Biblia. Samantalang kailan ba nagsalin yung RCC ng English Bible? Pakisabi na lang kung kailan kayo nagsalin ng English Bible. So ngayon, kahit wala yung Latin kahit wala yung Latin version ni Jerome, umiral pa rin ang Biblia. Kasi ang basihan natin yung Diyos at banal na espiritu at yung mga apostoles. Ano ang sabi? 40 seconds na lang, no? Ano ang sabi dito sa Roma 3:1 hanggang 2. Ang sabi dito, kaya ano ang kahigitan ng Hudyo o ang pakinabang ng pagtutuli? Malaki, una sa lahat, ipinagkatiwala sa kanila ang salita ng Diyos. Mga Hudyo pala ang sinasabi dito. Hindi man hintil, wala mang hintil ang sinasabi. Hudyo ang binabanggit sa Roma 3:1 and 2. So, salamat po. Time's up, no? So, dadako na tayo sa next part. So, timers, ready na ba? Timers tuloy. Timer, ready Yes na ba? po. Okay. Okay. Gusto kong unahin yung mga huling sinabi mo, Ma'am Maricel, no? Ang unang tanong ko sa'yo, sabi mo, merong Protestant canon, di ba? Pinanindigan mo, wala tayong tutol dyan. Ngayon ang tanong ko, yun bang mga Protestant na sinasabi mo, mga Hudyo o mga Hentil? Okay. Mga hintil. Okay, hindi ako nagki-claim na yung tawag nito, yung Protestante ay sila yung original na nagkanon. Ginamit ko lang yung argumento na yan na tinatanggap ni Duan Catuhano na mayroon palang Protestant canon. So ibig sabihin, time's up. Okay. Okay, Next tanong. question ko, sister. Sabi mo, hindi yung mga Protestante ang original na nagkanon. Ngayon, sino ang father of Protestantism? okay, sa pagkakaalam ko si Martin Luther, pero kahit may claim siya na Katolik yung nagkanon, ay mali. No? Kasi nga, ang originally, ang nagkanon, batay sa aklat ni Catuhano, ay ang mga apostoles, ang Diyos sa pamagitan ng mga apostoles at sa banal na espiritu. Kaya sa librong ito, na-compile na yung New Testament, sabi niya sa aklat. Okay. Next question ko. Sa tingin mo, anong church natutunan ni Martin Luther yung 66 books? Okay. Wala akong hindi ako tawag dito naniniwala sa sinasabi ni Martin Luther na yung 66 books galing sa Katoliko. So ang stand ko, ang nagkanon ng Biblia or ang nag-decide na mapabilang ito sa banal na kasulatan ay ang Diyos gamit yung kanyang banal na espiritu Okay, at ang time's kanyang up. apostoles, mga apostoles. Okay. Next question. Nung mamatay yung mga apostoles, sinong protestante sa pananaw mo na nabuhay nung apostolic age na nagpapasa nun hanggang sa panahon ngayon, yung list of canon? Walang protestante. Kaya nga hindi rin ako tawag nito, yung naniniwala na yung Protestant ay sila yung original na nagkanon. Kasi nga nakatanggap din yung kanon ang Protestante kung paano nakatanggap yung Katoliko. Ang punto sa libro na ginamit ko, kiniklaim ni Catuhano na mayroong
Protestant Bible or canon. Time's up. Next question, Brother Nominal. Sister, sabi mo walang protestante. Kung walang protestante nung panahon na yon, ano yung umiiral na Christian church ng panahon na yon? Nung mga nasa 2nd century, ganun, pababa. Pababa, okay. Mayroon pong mga contemporary ng mga apostol, no? Mga contemporary. Hindi ko maisa-isa ang kanilang pangalan, pero maliwanag na mayroong binabanggit sa 1 Corinthians 12:10 na mayroon pong alagad na makakilala na ito ay salita ng Diyos. Ibig sabihin, Time's ang up. pinaka-author na nag-preserve ng Biblia ay ang Diyos. Time's up na po. Okay, sabi mo sister, may contemporary. Okay. Halimbawa, magbibigay ako sa iyo ng contemporary ngayon, si Saint Ignatius of Antioch. Anong church yung kinabibilangan ni Saint Ignatius of Antioch? Okay. Hindi ko tanggap na sinasabi mo tungkol kay Antioch kasi nga yan ay po ay mga apostasya na ang nangyari sa panahon ng namatay yung mga apostol, halimbawa si Juan. Pero maliwanag na sinabi ng talata o ng Corinto 12:10 na mayroon Time's talagang mga up. alagad. Time's Okay, up. sabi mo may Next mga question. alagad at may contemporary. Bukod sa mga apostol at dun sa mga alagad nila na nabuhay noong 1st century, sino naman yung mga alagad nila na nabuhay pa noong 2nd century? Okay. Hindi ako makapagbigay ng specific na pangalan, pero binabanggit sa Mateo 28:19 na mayroong mga alagad doon na naturuan ng mga apostoles at sa unang Korinto 12:10 na sila yung makakilala sa salita ng Diyos gamit yung banal na espiritu. So, maliwanag na hindi Katolik talaga yung nagkanon ng Biblia. Yan ang Okay sagot po. ko. Next question po. Balik po tayo ngayon sa Old Testament naman. Anong canon po yung gamit ni Kristo? Yung 39 books. Yung 39 books na ina-affirm ng mga apostol at ni Jesus. Halimbawa sa Lucas 24 verse 44 na yung Torah. Isa sa mga ginamit niya yung Torah. Okay. 39 books. Oo. Okay. Hindi mo ba alam na ang ginamit ni Kristo at mga apostol ay yung LXX? Okay, ito. Alam ko na mayroon siyang quotation sa LXX pero hindi yung Apokripa. Pero ang primary na ginagamit ni Jesus yung sa Hebreo na language, no? Kaya nga yung Mateo ay isinulat niya ni Mateo sa Hebreo at Aramaic. Okay. Kaya Okay, next question. yan ang sagot ko. Thank you. Meron pa bang ibang canon sa panahon ni Kristo bukod sa LXX? Pwede mo bang pangalanan yung canon na yon? Iyon na nga ang Hudyo na mga canonical na mga aklat. Sa sinabi ko 39 books from Genesis to Malakay. No, ang isa sa mga nag-affirm diyan si Esdras, chapter 7 verse 6, isa sa mga eskriba o expert na nagkakapi ng mga aklat na nag-preserve ng sa panahon nila. Walang iba. Next question. Ang tanong ko, sister, is ganito. Bukod dun sa LXX na nakapaloob din naman yung mga sinasabi mo na yan, no, meron pa bang ibang canon na umiiral sa panahon ni Kristo na gamit nila bukod sa LXX o Septuagint? Meron pa bang iba? Wala na. Yun na nga ang original. Yan na nga ang original na ginagamit ni Jesus, yung Hebreo na language at minsan gumagamit siya ng ng Septuagint. Yan ang sagot ko. Okay. Sabi mo, minsan gumagamit siya ng Septuagint. Kung minsan naman, ano naman ginagamit ni Jesus bukod sa Septuagint? Yung Hebreo, yung mga yung mga Hebreo na canon na ang pagkasulat ay Hebreo language, no? Okay. Kung mayroong yung Septuagint ay Greek yan. Greek na version yan from Hebreo. Yan ang sagot ko. Okay. Meron ka bang standard reference na mababasa na may Hebrew canon na mga manuscript na ginamit si Jesus sa panahon niya? Ito. Gagamitin kong standard difference, Odiams, Duan M. Cartuhano, page at 99. Ang sabi dito, the study of the Bible original language is big help to make understand the true message in every Bible verse.
So ibig sabihin, kung ang original language ay Bible sa panahon doon sa bansang Israel, yun ay canon. Time's Yun up. ang Next ginagamit. question. Okay. Ano ba yung lingua franca sa panahon ni Kristo? Hebrew or Greek? Okay. Sa panahon ni Jesus, ginagamit niya yung Greek yung koine. Pero, ginagamit din siya, nag-quotation din siya ng Hebreo, halimbawa yung Aba, or yung Aramaic Eloi, Eloi, or labas sa Baktani. Mayroong word na Aramaic, at saka doon sa, halimbawa, sa aklat ng Mateo, originally, Hebreo Aramaic yan. Tapos, Okay. isinali ni Mateo sa Greek. Time's up. Next question. Kinote ba ni Kristo yung salitang sinabi mo o sinalita niya talaga? Mayroong quotation o yung mayroong mga quotation si Jesus doon sa Old Testament. O mayroong quotation. O yan ang sagot ko. Okay, next Okay, question. next question ko, sister, is ito. Paano may papaliwanag sa akin yung hindi pagtanggap ng ibang Kristiyano noon dun sa mga ibang aklat ng New Testament gaya ng Hebrew at saka Revelation, at pagtanggap naman nila dun sa mga pseudepigraphical books gaya ng tinatawag dati na Shepherd of Hermas at Didache? Ano yung kumbagay acceptable na rason? Oh, mayroon silang self-interpretation nun dahil hindi nila tinatanggap yung biblical canon na yung tawag nito yung mga disputed na which is inspired God naman yung 27 books. So problema nila yun kung hindi nila tanggap. Yan ang sagot ko. Sabi mo, meron silang self-interpretation nun. Bakit sila magkakaroon ng self-interpretation kung may close canon na sa panahon nila? Okay, ang sinasabi ko na may close canon yung first century. Pero sa panahon ng mga halimbawa yung schism at halimbawa yung Reformation, ay mayroon namang hindi na pagtanggap dahil isa sa mga ginamit ni Satanas yung yung pagwatak-watak ng mga halimbawa ng Catholic Church. Kaya mayroong schism. Okay, thank you. Part ng ating debate. So, sino na ba next? Conclusion ata. Yes. Natawa natin sa conclusion. 5 minutes. Yun. So, brother, pwede ka nagsalita. Okay. Negative, brother, yung negative. Yeah. Miss Maricel, pwede ka nagsalita. Okay, so i-recap natin na inaamin naman ng ating kausap kanina na hindi yun universal decree yung 382 or 385 na sinasabi niya yung council kasi local lang yun. Kaya nga pagdating sa Council of Trent at saka yung ibang mga council mayroong mga debate na naganap. So nag-circulate lang yon yung claim ng ating kausap sa mismong loob ng Catholic Church, hindi universal sa buong sa buong mundo. No? Paano na nga yung Eastern nga hindi nga nagpasakop sa Roma Kaya nga buti na lang kinasahan ko siya sa Catholic Church na na topic kasi nga kung tawag specific na Roman Catholic Church, magkawindang-windang yung ating kausap. So ngayon, yung stand natin ay ang simula ng canonical ng Biblia mula 1513 BCE hanggang 98 AD noong natapos ni Apostol Juan na sinulat ang kanyang aklat na unang Juan, second Juan at saka third na Juan. Yun namang Revelation ang mga 96 CE yan na nasulat. So ngayon, bakit natin nasabi? Kasi mismo yung mga aklat na sinusulat ng mga apostol, halimbawa yung Matthew, isinulat noon sa 41 AD, ay nag-circulate na yan sa mga iglesia. Halimbawa, ang sulat ni Pablo, nag-circulate na yan sa, halimbawa, Colossus 4:16, unang Thessalonica 5:27, o nag-circulate na yan sa first century.
At hindi nyo napansin kahit isang talata, kung hindi ako nagkamali, wala namang binanggit nating kausap eh. At isa pa, yung Codex Sinaiticus ay hindi owner yung Catholic Church. Claim lang nila yun. Claim na nila na yun ay Catholic Church. Hindi. Yun ay iskriba ang nagsulat yun or nagcopy. No? Kopya yan sa mga copies ng mga manuscript yung yung Codex Sinaiticus. O hindi walang standard na reference na yun ay owner talaga ng tawag nito ng Catholic Church. Katunayan nasa nasa museum yan kung nasa British Museum kung hindi ako nagkakamali. Para sa lahat yan. Ngayon, kahit wala ang Latin Vulgate, masasalin pa rin yung Biblia. Mag-exist pa rin ang Biblia kasi nga binanggit sa Isaiah chapter 40 verse 8 na yung salita ng Diyos ay mananatili. So maliwanag no? At isa pa, yung mga reference natin na kay Kahituhano, na ang sabi niya dito sa page 99, the study of the Bible's original language is big help to make us understand the true message in every Bible verse. So ibig sabihin, kung ang translation ay Bible at kiniklaim ng ating kausap na ito ay nakanon na, no, sa kanilang traditional na canon kasi claim na nila, how much more itong original? So ibig sabihin, originally na nakanon yung Biblia nung hindi pa umiral ang Catholic Church. Katunayan, ang ginamit ko kanina ayon kay Kenneth Berding sa kanyang aklat na The New Testament, authors really who cares you, ay tumutukoy na nakatanggap lang yung mga churches. Halimbawa, yung mga Protestant nakatanggap ng canon from 1st century. 1 minute O left. yung Catholic nakatanggap din ng canon from 1st century. Kaming mga saksi ni Jehovah nakatanggap rin noong 1st century, galing sa 1st century. Ngayon, ang tawag dito, pangahas, no? Pangahas na term. Kasi nga, yung Catholic Church, kasi nga, nakatanggap lamang sila. Ngayon, inangkin na nila ang buong Biblia na sila daw yung nagkanon. Lokal lang naman yun ang nagkanon si Damasus I. Katunayan nga, hindi tinatanggap yan ni Jerome yung Apokripa. Kaya may naganap na debate. No? From 382 down to 1546 bago pa na-declare yung Apokripa nila. O maliwanag na sa kanila ay isa yung pag-aangkin o false canonization. Ang tawag diyan false canonization. Okay, time's up. So, thank you for nice conclusion po. So, dadako naman tayo kay Brother Nomina. Pag ikaw nagsalita, brother, magsimula ng time mo. Alam niyo mga kaibigan, magkaiba po kasi yung valid na claim at historically supported claim sa merely misericordiam, no, o kaya ay pagkukuro-kuro at sariling unawa ng mga Biblia o paggawa ng sariling mga kwento, no. Well, bakit kaya hindi natin pasagutin yung mga kapatid nating Muslim? Ayan, pakinggan natin. Sino ba ang may-ari? Saan ba galing ang Biblia ayon sa Muslim? Yung mga ibang sekta. Okay, paano nalaman kami mga Muslim? So ito po ang magagandang tanong. Tanungin po natin ang ating mga ustad para mas malinaw at klaro ang kasagutan. Ustad, kailangan po namin dito sa napakagandang tanong ni kababayan. Ang sabi po ng mga Iglesia ni Cristo, sila lang daw po ang maliligtas. Paano naman po sila na Kristiyano? Maliligtas din po ba sila? Ito po ang kasagutan. Iglesia ba? Kababayan. Matandaan natin ang Iglesia ni Cristo. Sino bang founder? Si Manalo. Kailan po ma-founded yung Iglesia ni Cristo sa Pilipinas? Kung si Manalo ay pagsilang ni Manalo ay siyang nagbimensahe na maging Iglesia ni Cristo ay nasa kanila ang kaligtasan,
How about those people before Manalo? Ha? Hindi yun ang tao. Hindi pa isinilang si Felix Manalo. At ang katuruan ng Felix Manalo ngayon, malayo po ito sa turo ni Jesucristo. Ano po ba ang katuruan ni Jesucristo? Si Jesucristo ba po ay nagpatayo ng Lang kung malayo na doon sa aklat ng mga Katoliko, kayong nakakaintindi dahil the history of the Bible, ito lang din the history of the Bible compiled, collected by the early Christian Catholics. Ayun, di ba? Kapag pag-aaralan yung history ng Biblia, sabi nung ustad ng mga Muslim, walang bias to, the Catholic, the early Christians, the Catholic Church compiled the Bible. Oh, tignan mo. 'Di ba? Ayan ay ano yan, outside na ano yan, hindi kuro-kuro namin yan. Hindi bias po yan, no? And then, pag titignan mo po lahat ng claim niya, lahat ng ginamit niya, mag-agree na mayroong isang katawan, there is a single body, authority who compiled and canonized the Bible. The Bible did not put, no, the books, no, within itself ng sarili lang niya. Hindi ganoon, hindi nag-magic, hindi nahulog sa langit. No, kaya hindi masagot kanina ni Sister Maricel yung mga tanong natin ng tama, no? Kasi alam niya sa sarili niya na ang Catholic Church talaga yun umiiral noon. Hindi protestante, hindi sila, no? Hindi niya ma-i-deny yan eh. Kaya pag titignan po ninyo, no, yung buong usapan namin, napakaraming inconsistency sa mga sagot niya. Doon pa lang sa claim niya na canon ng mga Hudyo, na magkakaiba yung canon ng mga Hudyo, sinong susundin natin doon? Hindi may paliwanag nung husto yung ukol sa Septuagint. Ubus lang kasi yung oras natin, di ba? Hindi may paliwanag ng husto yung patungkol sa hindi pagkakaisa ng mga Kristiyano noon. Kung meron naman pala, hindi niya ma-identify kung sino yung mga contemporary ng mga apostol, no, na sinasabi niyang nag-compile at nag-canonize ng Biblia. Kasi simple, hindi inaamin kung sino yon. O, ngayon, di ba napakalinaw ng sinasabi ng kapatid nating Muslimo? ang pinilihan ninyo ay nagmula sa Roma na Katolika, Apostolika. Oh, hindi po tayo maglulupasay dito pag kinasahan ko yung topic na Roman Catholic. Kasi kahit na yung mga Eastern Catholics, may involvement sila, di ba? Walang problema sa atin dyan. Di ba? Pero sabi ko lang Catholic para masama naman yung mga nasa East, hindi man nasa West. Kasi proper name naman natin Catholic Church. Oh, ulitin natin sinabi ng Muslim, masakit eh, no? So hindi. Saan po ba nagmula yung Biblia ninyo? Sabi niya, sa Iglesia Katolika, Romana. Sabi ko, Iglesia ni Cristo kayo. Tapos, yung Biblia ninyo ay nagmula sa Romana Katolika, Apostolika. Hindi sila nakakaintindi sa Biblia nila. Aklat ng Katoliko, hindi sila nakakaintindi. Ang kayo mga Iglesia ni Cristo, nagbabasa lamang sa aklat ng mga Katoliko, kayo nakakaintindi. Oh, i-substitute na lang natin, kayo mga Jehovah's Witnesses. Di ba? Nagbabasa kayo sa aklat ng Katoliko, diyan nyo binase yung mga translation ninyo, etc. Kung sausuysuyin natin ang kasaysayan, Katoliko lahat galing yan. Kaya malinaw po na hindi natibag ang ating paksa at napatunayan natin na ang Catholic Church ang nag-compile at nag-canonize ng Biblia. Amen. Okay, thank you. So, excuse me. So, sa ating pagtatapos, no, pare mag-advertise, pasalamat. So, Brother Nomena, sasabihin ka pa ba? Unang-una po, nais kong magpasalamat, no, sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating dakilang Diyos na Trinity, na nag-iisang tunay na Diyos, sa mga kapatid ko sa Catholic Church, kay Pope Damasus I at Pope Siricius, Council of Carthage, Hippo at saka Trent at Rome na nag-compile ng Biblia. Salamat po sa inyo. Pinasasalamatan ko po ang magistrate, mga kasama ko dyan, si Brother Bruno, nag-pray, sina Prof, no, Brother Django, Brother Egong, no, Brother Benedictus, ganun din po si Father Nick. Ayan, pinasasalamatan ko mga brothers ko sa SPMS, no, at sa, of course, yung mga Knights natin, sa Knights of the Saint Justin Martyr, sa mga nais pong sumali, mag-PM lang po kayo, at bibigyan po namin kayo ng, sama-sama po tayo magkaroon ng solid the formation. And of course, sa mga kaibigan natin, kanina, si Uncle Jordex, nakita kong pinopromote niya, si Uncle Vadi, si Brother moderator natin, no, si Brother Vexana, of course, Uncle Viewerista,
sa lahat-lahat po ng mga kaibigan natin no sa KUSJM, hindi na kayo mapapangalan isa-isa pero alam nyo lahat kayo dyan, everyone. And of course, kay Sister Maricel, no, na nakausap muli natin, pangalawang pag-uusap na po namin ito, and as usual, no, napaka-giliw pa rin nakadebate si Sister Maricel. Ayan. So, salamat po sa lahat po sa inyo na sumusuporta. Yun lamang po. Okay, ano Maricel, may sasabihin ka pa ba? Opo. Una, salamat sa platform na ito kay Viewerista, no, sa panahon na inilaan niya. So makikita ito yung debate namin sa YouTube, no. Salamat rin sa moderator, intellectual, salamat sa pagmumod na patas, at kay Buddy Retro na isa nag-timekeeper, kay Vixana, kay Jordex, at syempre sa ating kaibigan si Nomina Sacra. So matagal na kaming kaibigan doon pa sa DevCon. Ngayon lang mayroong pagkakataon na makadiscuss uli. At salamat sa lahat ng 52,000 na mga viewers, at lalo na si Jomong Rex Roy, no, nandyan sa ibaba, at sa mga kapatid ko na hindi ko na maisa, mayroon sila dyan sa ibaba, nag-cheer. Salamat din sa mga kaibayo. At pwede nyo puntahan din yung aming website na gw.org. Mayroon kayong mga gusto alamin tungkol sa aming doktrina, pwede kayo maka-research doon. Hanggang dito na lang po. Salamat sa moderator, sa lahat-lahat. Salamat.